Hindi akalain ni Erica na sa isang gabing pagpapaubaya niya sa lasing nilang customer ay mabubuntis siya nito at hindi lang isa kundi 2 pa ang ipinunla nito sa kanya. Matinik pala talagang lalaki na yun. Nagpa siya siyang mag-resign dahil lumalaki ng tiyan niya. Buti na lang may nirekomenda ang dati niyang manager. Magiging tutor siya ng isang batang mayaman. Pero hindi niya sukat akalain na yun pala ang batang nag-birthday sa kanilang restaurant. Ang pamangkin ng ama ng kanyang mga anak. Sa pagkikita nilang muli, masasabi ba niya dito na ito ang ama ng dinadala niya? Erica, aba, mukhang bebenta na naman ang sayo mo ngayong gabi. Untag ng manager nila Erica sa trabaho. Gulat niyang ibinaba ang mga basahang nilalabhan. Po, ano pong meron? Noon ay katuwaan lang sana ang naging kembot ni Erica para aliwin ang matandang ginang na nagse-celebrate ang kaarawan. Hanggang sa hanap-hanapin na to ng mga customer at maging mga katrabaho niya. Kapag may selebrasyon, siya ang nangunguna sa pagbati ng celebrant. Yung mga kapamilya kasi ng baby boy, gusto sanang mag-dedicate tayo ng pakanta at sayaw sa bata. Sige na, alam mo nang gagawin. Nagpunas ng kamay si Erica at dumiretso sa labas. Okupado ang buong restaurant dahil sa pagpapareserve ng mayamang pamilya na to. Inisip ni Erica ang tip na matatanggap at naglabas ng ngiti sa mukha. Erica, request ng bata yung ting-ting-tang-tang mo. Paano ba yan? Nag-init ang pisngi ng dalaga. Tinatagan niya ang sarili at tumango. Sige po, sisimulan ko. Ano bang konting kembot? Basta ba't makakapagpasaya siya ng iba? Mas inigihan niya na lamang ang pagsayaw at pag-aliw sa mga manunood kasama ng iba niyang katrabaho. Sa kabilang banda, noong umugong ang bibong saliw ng musika, saktong lumingon si Francis Matthew Barzon sa gitna ng restaurant. Lumabas ang iilang service crew ng establishmento, mukhang babatiin ang kanyang pamangkin. Who's that woman in front? Ang cute niya. Puri ng kanyang nakakatandang ate na si Anne. Pinakatitigan ni Francis ang tinutukoy nito at otomating napatango. Itong babaeng sumasayaw sa gitna ay may kaliitan. Umabot lang hanggang sa kanyang dibdib. Wala itong mask kaya pati ekspresyon nito habang sumasayaw ay kitang-kita. Kaakit-akit. She is indeed beautiful. Komento niya na siyang kinatawa ni Anne. Ikaw ha? I just said cute. Ikaw naman sinabi agad na beautiful. Ngayon lang kita narinig na pumuri ng ganyan sa isang babae. Is she your type, ha? Napakurep si Francis. Maging siya ay gulat din sa napagtanto. Ibinalik niya ang tingin sa babaeng ngayon ay may hawak na mikropono at kumakanta ng happy birthday song para sa kanyang pamangkin. Malumanay at malamyos ang boses nito. Inabot ni Francis ang isang baso ng alak mula sa mesa at nilagok iyon. Humagod ang init papunta sa kanyang tiyan. Bigyan mo ng 2,000 ate. Sure. Sa susunod na may birthday, first choice ko na agad tong restaurant ito. Enjoy the food, Francis. Puntahan ko lang si kuya mo. Naging maingay ang buong gabi. Halos mag-aalas 12 na noong matapos ang kasiyahan. Bilang sanay na, inutusan ni Francis ang kanyang driver na unahin munang ihatid ang mga nakakatandang kapamilya, pati na rin ang mga bata. Ito talaga sila. Hindi pa rin nagbabago. Bulong niya. Uy pare, bati nung asawa ng kanyang ate Ann. Pwede bang mauna muna kami ni ate mo? Lasing na lasing kasi. Akala mo siya yung nagbo-birthday at di yung anak namin. Hoy, grabe ka. Daing ni Ann. Ikaw kasi, panay ang sundot mo sa akin. Hindi pa naman ako lasing ah. Namula ng bahagya ang mukha ng lalaki. Halos mapatawa si Francis dahil sa kakulitan ng dalawa. Sige na lovebirds, mauna na kayo. Hindi naman ako gaanong kalasing. Go on. Ang totoo niyan, sumasakit ng bahagya ang kanyang ulo. Umalis na ang lahat at siya na lang ang natira. Nag-uumpisa ng magligpit ang service crew ng restaurant. Sumandal si Francis sa labas ng kainan at naghintay na bumalik ang kanyang driver. Lumulubha ang sakit ng kanyang ulo. Napahawak siya rito. Sir? Isang naaalarmang boses ang gumulat sa kanya.
Inalalayan siya ng 2 maninipis na braso. "Sir, naduduwal ka ba?" Napakunot ang noo ni Francis. "Naduduwal? Mukha ba akong buntis?" Natahimik ang babae. Iniangat ni Francis ang tingin at halos matameme nung makita na yung babaeng kumakanta at sumasayaw kanina ay nasa harapan niya. Sorry. Aayusin ko yung tanong ko. Nasusuka ka po ba? O ayan ha? Hindi makasagot si Francis. Naalala niyang naging sagot niya kanina, kaya nahihiya siyang umiling. No. Masakit lang ang ulo ko. Pasensya na. Ako nga pala si Francis. Pinakatitigan siya nang makikinang nito ang mga mata. Mukhang nakainom ka ng marami, amoy alak ka pa. Tumango si Francis kahit pa ang alak sa kanyang damit ay dahil sa talsik ng mga nagsasayawang matanda kanina. Kahit may dalang baso ng alak ay hindi nagpapaawat ang mga yun. Taga saan ka ba? Ihahatid na kita. Nakaramdam ng hilo si Francis. Napahawak siya sa babae. No, iinom lang muna ako ng gamot. Naku naman, paano ba to? Nag-aalangan na inilibot ng babae ang tingin. Natuwa si Francis dahil kahit papaano mukhang nag-aalala to para sa kanya. What's your name? Maya-maya ay mawawala rin tong sakit ng kanyang ulo. Napakaingay lang talaga kanina kaya sinumpong si Francis. Erica ang pangalan ko. Erica Jean Vergara. Nag-umpisa itong maglakad paalis habang tangan-tangan ang braso niya. Tinibay ni Francis ang loob at sinabi, "Wow, it's a beautiful name. Perfect for a beautiful woman like you." Napatid ang babae at akmang dadapa sa sahig. Mabilis tong hinila ni Francis pabalik. Nagtama ang kanilang dibdib nang maiharap niya to. Ayos ka lang ba? Nagahalo ang init na galing sa kanilang katawan. Unti-unting umatras ang kirot sa ulo ni Francis. Ano ba yan? Ikaw tong lasing sa ating dalawa pero ako tong halos madapa sa daan. Reklamo ng babae. Nagpatianod si Francis noong hilahin siya nito paalis. Hinayaan niya si Erica na magtawag ng tricycle at magbanggit ng isang address ng motel. Pinaningkitan niya to ng mata. Bakit niya ako dadalhin ng motel? Tanong niya sa kawalan. Hindi kaya may plano siya sa akin? Nagkibit balikat si Francis. Kung meron man, hindi ako tatanggi. Erica POV. Delikado kung iiwan ko ng mag-isang lalaking to. Bumuga ng hangin si Erica tsaka humalukip-kip. Kanina ay halos awain siya dito, kahit na nagmamalasakit lang naman siya. Heto pong bayad, Manong. Hindi matagalan ni Erica ang tapang ng alak sa damit ni Francis. Pasensya na kung sa motel lang kita madadala. Wala rin kasi akong pera eh. Dito ka na magpalipas ng gabi. Sa gara ng itsura mo, baka lapitan ka ng mamasasama ang loob dyan sa labas at pagnakawan ka pa. Kumalma ang lalaki at inalis ang coat na suot. Okay, sa iisang silid ba tayo matutulog? Isang kama lang ang meron sa isang kwarto. Natigal-galis si Erica. Ha? Bakit naman tayo magtatabi? Paliwanag niya. Ikaw lang ang matutulog dito. Bukas makakauwi ka na. Sa ngayon, dito ka na magpalipas niyang nainom mo. Sige na, aalis na ako ah. Matapos isampay ang damit sa likod ng pinto, hinigit ni Francis ang kamay ni Erica. You're not going to do something? Nag-init ang mukha niya dahil sa ibig nitong sabihin. Oo nga, noong una, nagapuhan ng gusto si Erica sa binata, kaya niya to nilapitan. Masyado tong lasing kaya hindi niya nalang tinuloy ang balak na makikipagkilala. Isa pa, mukhang yayamanin ng lalaking to. Panigurado hindi niya ako magugustuhan. Malungkot na paalala ni Erica sa sarili. Anong do something yung nasa utak mo? Iniangat niya ang kamay at pinakiramdaman ang noo at leeg ng lalaki. Baka may dalang lagnat yung pagkalasing mo at nagdidilihiryo ka ha? Humigpit ang hawak ng lalaki sa kanyang braso. Napilitan si Erica na pumasok muli ng silid. Ano nga? May ipapabili ka ba? Call me Francis. Utos nito. Marahan siyang tumango. Francis, pag-uulit niya. Lumapit ang lalaki at idinampi ang kanyang palad sa tiyan nito. Ayaw mo ba?
Halos magliyab ang mukha ni Erica dahil sa kakaibang init na nararamdaman. Ha? Ano bang ibig mong sabihin? Ngumiti lamang ng bahagya ang lalaki, tsaka inilapad ang kamay niya sa pisngi nito. Dinampian nito ng halik ang kanyang pulso. Erica, I don't feel well. Tulungan mo ko. Lumalim ang kanyang paghinga. Paano kita matutulungan? Tumalim ang titig ni Francis. Tulungan mo kong hubarin ang damit ko. And then, tutulungan din kitang tanggalin yang sayo. Good? Nanginig ang tuhod ni Erica dahil sa lihim na mensaheng nais nitong iparating. Wala pa siyang karanasan pagdating sa mga makamundong bagay. Karap tong lalaki na ngayon niya lang makita. Baka bukas ay wala na. Pero parang nais niya na ring bumigay. Hindi araw-araw ay may lalaking ganito kagwapo na nais makipagsiping sa kanya. Humakbang si Erica palapit at dahan-dahang inabot ang botones ng suot nitong polo. Ngayon lang to, ayos lang siguro. Bulong niya na sinang-ayunan ng lalaki. Nagsalubong ang kanilang mga labi at mula roon, nabalot ng mapupusok na ingay ang silid. Kinabukasan, kinapa ni Francis ang katabing espasyo at litong napapangiti sa kisame. Nagising siya ng walang sakit na iniinda. Ang totoo niyan, napakagaan ng kanyang pakiramdam. Alam niyang dahil yun kay Erica. Sabik ito kung yumakap sa kanya at nakakapanggigil kung humalinghing. Dagdag pa na mukha siyang unang lalaki na nakadali dito. Masaya man, may nararamdaman siyang kaunting pagkailang. Sana man lang hindi siya umalis agad. Hindi man lang kami nakapag-usap ng maayos. Aniya sa kawalan. Ang buong alam pa naman ng babae, alasing siya. Mabilis na naligo si Francis at nag-ayos ng sarili. Tinawagan niya rin ang driver at nagpasundo dito. Tinitigan niyang silid sa huling pagkakataon, lalo na sa basurahan sa tabi ng kama. Hindi kami gumamit ng proteksyon. Inalala niya ang mga naganap kagabi at nag-angat ng tingin sa bintana. Hindi kaya siya mabuntis? Namuli siya tahimik na nilisan ang motel. Mukhang kailangan niyang hanapin ang babae at sundan paunti-unti kung may pagbabago ba rito. Kung may mangyari man sa babae, responsibilidad niya to at paninindigan niya ito. Makalipas ang 3 buwan, nagbunga ang kapusukan ni Erica noong gabing yun. Hindi niya inakala na ganoon na lang katinik ang Francis na yun dahil sa pangalawang ulit lang ng pagsisiping, nakabuo ito kaagad. Matiim ang ekspresyon ni Erica habang pinakatitigan ng sarili sa salamin. May kaunting umbok sa kanyang tiyan. Kitang-kita na ito at hindi na pwedeng itago o sabihing busog lamang. May hirapan siya sa trabaho. Ito ang unang pagkakataon na mararanasan niyang pagbubuntis. Takot siya na baka masaging kanyang tiyan at magkaproblema ang bata sa loob nito. Mukhang kailangan ko nang umalis sa trabaho. May kabigatan ang gawain sa restaurant. Lagi rin siyang gumagalaw, bagay na nahihirapan siyang gawin dahil itong nakaraan, lagi na siyang inaantok. Oh, Eri, ba't parang nabagsakan ka ng langit dyan? Bungad ng kanyang manager habang nag-aayos ng grocery. Boss, kailangan ko na pong umalis eh. Natigilan ang lahat dahil sa kanyang sinabi. Nagsikumpulan ang karamihan sa kanyang tabi. Biglaan naman to, Erica, wala ka pang kapalit. Napalunok siya. Emergency din po kasi. Pasensya na po talaga. Pinapatigil ka na ba ng asawa mo? Itinuro ng isang nakakatandang cook ang kanyang tiyan. Aba, tama naman kase't lumalaki na yan. Nanigas ang mukha ni Erica. Napapahiya siyang tumango. Opo. Sayang naman at hindi namin makikilala ang ama ng dinadala mo. Ang akala ko wala kang nobyo eh. Alanganin siyang tumango. Meron po. Hindi lang ako nagkukwento pero meron po talaga. Ayaw niya bang magsinungaling. Hindi gusto ni Erica na kaawaan siya ng makanyang katrabaho. Lalo pa't pinili niya naman to. Kailangan kong tumayo sa sariling paa dahil pumayag naman akong mangyari yun. O siya, sige at umalis ka na. Tinapik siya ng manager. Bumalik ka dito para ipakita sa amin ang magiging anak mo, ha? Alam ko marami ditong gustong magninong at ninang dyan sa magiging anak mo. Nag-init ang dibdib ni Erica.
Mabilis siyang nagpaalam sa lahat at dinala ang mga gamit paalis ng restaurant. Noong nasa biyahe siya pa uwi, hindi niya mapigilan ang mapaluha. Ninong at Ninang, pumusangot siya. Mukhang lalaki pa nga yatang walang ama tong magiging anak ko eh. Gustuhin mang kontakin ni Erica ang lalaki. Hindi naman niya alam ang buo nitong pangalan. Kabisado niyang itsura nito. Pati na rin ang masiselang detalye sa katawan ng lalaki. Pero ni edad nito hindi niya alam. Napahalakak na lang si Erica sa kawalan. Ganoon pa man, hindi niya pinagsisisihan ang nangyari. Magbe-28 na siya. At sa totoo lang, gusto niya na rin bumuo ng pamilya. Sisikapin ko na maging sapat para sa batang to. Buong tapang na anya sa sarili. Lilipat siya ng ibang mapagtatrabuhan, yung hindi mabigat, pero may kalakihan pa rin ang bayad. Kailangan niya mag-ipon. Dumaan ang iilang linggo. Walang makitang sideline si Erica. Wasak ang puso kung pagmasdan niya ang napakainit na kalsada. Ilang linggo na siyang nagbabaka sakali, pero wala pa rin siyang makita na pwedeng pasukan. Bakit naman ayaw nila? Tanong ng katabi niya sa karinderya. Sa ganda mong yan may tumatanggi sa'yo? Umirap si Erica. Aanhin naman ang ganda. Sa nasasayangan silang mag-hire ng buntis eh. Lilipas ang ilang buwan, hihingi ng leave kasi manganganak. May tsansa pa raw na sumama ang pakiramdam ko tuwing nasa trabaho. Sa bagay, hindi kita kinakampihan ha, pero naiintindihan ko rin ang panig ng mga employer. Kung ako sa'yo, nagsabi ka na sa ama ng anak mo, wag mo nang itago, para ka ng bundat na goldfish sa laki niyan eh. Napapangiwing nagpaypay si Erica sa sarili. Magpapaunang check-up pa dapat siya sa loob ng ilang araw. Kailangan ko na ng pera, hindi pwedeng galawin yung natitira sa ipon ko. Daing niya. Uy, yung cellphone mo nanginginig. Tumikhim si Erica at sinagot ang tawag. Hello, manager. Tinatawagan siya ng kanyang kasamahan sa trabaho dati. Ano kayang nais nito? Erica, may napasukan ka na bang trabaho? Kumunot ang noo niya. Wala pa nga po eh. Ang hirap palang maghanap ng mapagtatrabuhan kapag buntis. Ganyan talaga. Ganito. May trabaho akong nakita. Naisip kasi kita kaagad eh. Mukhang easy lang naman. Inilipat ni Erica ang cellphone sa kabilang tenga at nagpatuloy sa pagpaypay. Ano pong trabaho yan? Simple lang. Magtututor ka lang ng bata. Bumalot ang pag-asa sa dibdib niya. Ilang taon na po yung batang tuturuan. Tagasan sila? Baka mamaya kasi malayo pala. Magkano rin po yung bayad? Dahan-dahan. Mahinang kalaban. Malaki magbigay yung mga magulang ng bata. Yayamanin. Ang alam ko, grade 6 pa lang. Simpleng bata at English lang naman ang ituturo mo. Kaya mo ba? Napangiti si Erica. Alam niyang mapagkakatiwalaan tong kanyang manager dati. Naku, salamat po talaga sir. Hayaan niyo kapag may oras ako, babalik ako dyan sa restaurant para makikumusta. Buti naman at naaalala mo pa kami. O siya, ibibigay ko ang number ng pamilya ng bata. Tapos kayo nang bahalang mag-usap. Sige po, maraming salamat. Ibinaba niya ang tawag at kinindatan ang katabi. Narinig ng mga anghel ang daing ko. Ipagdasal mo ko ha, para makapasok ako sa trabahong to. Bumunghalit ang babae. Gaga, baka nga hindi na tayo magkita ulit. Dayo lang din ako dito sa syudad para magtrabaho. Ako hindi sinuwerte. Basta ikaw ha, sana palarin ka. Kumaway si Erica dito. Magkakatrabaho ka rin, Annabel. Sige na lang, Erica. Kunwari maniniwala ako. Hindi na siya sumagot at inunang tawagan ang binigay na number ng kanyang dating manager. Hello? Hello, sino to? Bati ng ginang sa kabilang linya. Ako po si Erica. Sabi po kasi naghahanap daw po kayo ng tutor para sa anak niyo. Nagkaroon ng kaluskos sa kabilang linya. Biglang naging excited ang boss ng babae. Ikaw pala to? Sige na, sige. Kailan ka libre? Gusto mo ba ipasundo kita? Ipasundo? Ang bait naman ito. Napangiti si Erica. Ako na po ang pupunta dyan. Saan ho ba kayo nakatira? Hashu, sige na, ipapasundo kita. Nabanggit ka ng manager ng restaurant. Sabi buntis ka raw. I'll take care of you, dear. Nakaramdam ng saya si Erica, kasabay ang pagkahiya. Sige po.
Nandito ako banda sa Sukabon. Nasa bandang crossing lang. Malayo po ba? Maghintay ka lang dyan. Huwag kang magpapainit, okay? Papunta na ang driver. Bilo ng ginang tsaka binaba ang tawag. Nagtatakang tinignan ni Eric ang telepono. Bakit parang may mali sa pangyayaring to? Umuling na lamang siya at pinakalmang sarili. Ako tong walang-wala ngayon. Wala ako sa lugar para tumanggi sa pabor ng iba. Maya-maya pa. Ito nga pala ang uniko iho ko. Si Dean. Pagpapakilala ng ginang. He's 12 and you can call me Ate Ann. Hindi matukoy ni Erica. Pero napakapamilyar ng babae para sa kanya. Para bang nakita niya na to dati. Hello, ako si Erica. Call me Ate Eri ha? Anya sa bata. Tumango ang bata at nagpatuloy sa paglalaro ng tablet. Pumalakpak ang ginang. Great! Gusto mo bang kumain, dear? Kumain muna tayo. Alalain mo si Ate Erica din ha? Careful sa tummy niya, okay? Namimilog ang mga matang pinagmasdan ni Erica kung paano siya alalayan ng dalawa. Napalunok siya noong paghandaan siya ng mga to ng iilang pagkain. Teka, nandito ako para magtrabaho. Pero bakit parang ako tong pinagsisilbihan nila? Inayos niya ang sarili at umiling. Baka ganito lang talaga sila sa mga bisita. Dapat wag ko tong abusuhin. Dagdagan pa natin. Lumalaki ang tiyan mo. Dapat ino-spoil mo sila. Anyways, nagpa-check up ka na ba? Ilang buwan na raw siya? Halos malunod si Erica sa sunod-sunod na tanong ni Ate Ann. Hindi pa po pero sa susunod na linggo, pagpapatingin na po ako si espesyalista. Oh good. Paano mga magulang mo, alam pa nila? Ibinaba ni Erica ang tingin. Mag-isa na lang po ako, Ate Ann. May kanya-kanya na ring pamilya yung mga kapatid ko. Oh shoot. Sorry kung matanong ako, Eri ha? Ayos lang po. Dito na ako magtatrabaho sa inyo kaya mas mabuti na rin kilala niyo ako ng husto. Ngumiti ang ginang. Hindi ka lang maganda. Magalang ka rin at responsable. Good? Good. Hindi na siya umimik doon at nagpa siyang kumain sa tahimik. Makaraan ang ilan pang linggo. Naging mapayapa ang mga araw ni Erica. Hindi pa saway si Dean. At halos araw-araw siyang pinapapunta ni Ate Ann sa bahay nito para magturo sa anak nito. O hindi kaya naman ay kumain lang. Kung ano-ano rin ang pinagbibigay nito sa kanyang supplements at mga damit. Dito na nga bumigat ang timbang ni Erica at lumaki rin ang kanyang braso. Alalahanin mo yung inaral natin patungkol sa fraction ha, huwag kakalimutan. Tumayo si Erica saglit upang umihi. Noong bumalik siya sa sala kung saan naroon si Dean at nagsasagot ng ilang math problem, may lalaki na sa tabi nito. Pinagmamasdan na magsagot ang bata. Hindi naman to ang asawa ni Ate Ana, pansin ni Erica. Tumikim siya at bumati. Good afternoon, sir. Wala pa po si na Ate Ann. Lumingon ang lalaki at sinipat siya mula ulo hanggang paa. Natigilan si Erica sa kinatatayuan at halos manliit. Francis? Teka, bakit to nandito? Nangatal ang kanyang labi dahil sa labis na kaba. Umikot siya at nagpa siyang tumakbo papunta sa kusina at gamitin ang backdoor doon. Hindi niya inaasahan na sumunod na pala sa kanya si Francis. Wait, Erica, baka mapano ka? Kaya pala familiar si Ate Ann. Kaya pala napakabait nito sa kanya. Kailan mo pa nalaman na nandito ako? Atas niya noong malingunan ng lalaki. Abot-abot ang kanyang paghinga at halos mag-apoy ang kanyang mukha dahil sa hiya, kaba at pagkasabik na nararamdaman. Kung nandito si Francis, marahil alam nito ang tungkol sa dinadala niya. Baka alam nito na siya ang ama ng kanyang pinagbubuntis. Kumibot ang labi ng lalaki. Ako ang nagsabi sa manager ng restaurant na tawagan ka at papuntahin ka kina ate. At bakit mo naman ginawa yun, Abera? Hindi tayo magkaano-ano, ba't mo ako tinutulungan? Kumurap si Francis. Ibinaba nito ang tingin sa tiya ni Erica at tumikim. Kailangan ko pa bang sabihin? Alam natin pareho kung ano ang nangyari. Halos 4 na buwan na ang nakararaan. Huwag mong sabihing nakalimot ka. Ipapaalala ko pa ba, Erica? Tila nasisilihang umatras siya at tumanggi. Hindi naman ikaw ang ama nito . Wala yun.
Mapera itong si Francis. Paano kung balak nitong kunin ang kanyang anak at ilayo to sa kanya? Pinaningkitan siya ng mga mata ng lalaki. Halatang hindi ito naniniwala sa kanyang sinasabi, pero umatras pa rin to. Okay, kung yan ang sabi mo, paniniwalaan ko. May kaunting pagkadismaya sa dibdib ni Erica. Gayunpaman, taas na siyang magsalita. Ikaw huwag kang nang aangkin ng hindi mo anak. Paano pag narinig ng totoong tatay nitong baby ko? Baka iba pang isipin nun. Hindi siya pinansin ni Francis. Wala tong ibang reaksyon maliban na lang sa pagtaas ng kilay. Fine. Naghihintay si Yossi din. E-check mo na yung papilya. Huminga ng malalim si Erica bago umalis. Nagiging madamdamin siya ngayon. Dumodoble tuloy yung inis niya. Hindi umalis si Francis at nanatili sa sofa habang nagtuturo si Erica. Panay ang nakaw nito ng tingin sa kanya tuwing akala nito hindi niya alam. Sana dumating agad si Ate Ann para makaalis na siya kaagad. Reklamo ni Erica sa isipan. Kinabukasan, nagdadalawang isip si Erica habang nagbibihis. Gusto niya yung simple at komportableng damit, pero kung naroon man si Francis, nais niya na maging mas presentable at maganda. Inis na nagsuot ng bestida si Erica at umalis ng apartment. Dumating siya sa bahay ni Ate Ann maya-maya pa. Tamang kanyang desisyon na gandahan ng Nauna pa si Francis sa kanya at nagbabasa na to ng dyaryo sa sala. Ate Ann, si Dean? Hindi pa nakakarating yung driver, mukhang nasa school pa. Upo ka na lang muna dyan sa living room. May binibake ako rito. Francis, pakialalayan si Erica. Tumayo ang lalaki at hinawakan ng kanyang braso at bewang. Careful, bulong nito bago siya makaupo. Hindi makatanggi si Erica. Dahil nariyan si Ate Ann, baka magtaka to kung mag-iinarte siya. Bakit ka nga pala nandito, Francis? Tanong ng ginang mula sa kusina. Nagsali ng juice si Erica sa baso at tahimik yung sinimsim. Nakikinig sa magiging sagot ng lalaki. Binibisitang mag-ina ko. Ibinaba niya ang baso noong mabilaukan siya. Mag-ina? Sinong mag-ina yun? Iniiwas ni Erica ang tingin nung abutan siya ni Francis ng tissue. Dahan-dahan, pagpapaalala nito. Mag-iina? Pag-uulit ni Ate Ann, may tawa sa tono nito. Oh, nagkamali ako ng bigkas. Hindi mag-ina ko, I mean, you and Din. Umirap si Erica sa kawalan at umabot din ng magazine na pwedeng basahin. Oh, Eri, I've heard na nakapagpa-check up ka na. Ano raw ang sabi? Usig ni Ate Ann noong maglapag to ng makakain sa mesa. Tinibay ni Erica ang sikmura. Kambal daw ho ang laman ng sinapupunan ko eh. Naunang magtitili si Ate Ann. Masayang masaya to sa narinig. Maging siya ay namangha din nang marinig yun sa doktor. Nilingon niya si Francis at halos mapaso siya sa nag-aapoy nitong titik. Shucks! Twins talaga? Grabe, Erica! You are blessed by the heavens. Tumango siya at ngumiti. Oo nga po eh. Nag-iipon na nga po ko para sa kanila. Bumungis-ngis lang ang babae. If I were you, wag mo nang alalahanin ng pera. Kung ako nga sa'yo eh, hindi na ako magtatrabaho. Yes, untag ni Francis. Keep your body health. Wag magpa-stress. Yun lang ang dapat mong alalahanin. Nag-init ang gilid ng mga mata ni Erica. Ilang segundo niyang tinignan ang mukha ng lalaki at dahan-dahang tumango. Okay. Sinuklian siya ni Francis ng isang malawak na ngiti. Lumipas ang ilang buwan at halos formal lang tumira si Erica sa bahay ni Ate Ann. Ayaw na siya nitong umuuwi, lalo na noong paparating na ang kanyang kabuwanan ng panganganak. Dagdag pa, si Francis ay sobrang hands-on kung mag-alaga sa kanya. Gusto mo ba nito? Pumalatak ang lalaki noong tumango siya. Pero gabi na, hindi dapat kumakain ng mangga tuwing gabi. Mag-orange ka na lang. Bumusangot si Erica at nagtataklob ng kumot. Maya-maya pa, narinig niyang umalis si Francis. Walang duda, alam nung bokong na siya ang tatay nitong dinadala ko. Natutuwa man, may kaba pa rin sa dibdib ni Erica. Paano kung inaalagaan lang siya nito para sa mga bata?
oras na mailabas niyang mga to, makikipagkompetensyang lalaki para makuhang kambal. What are you thinking about? Pinitik ni Francis ang kanyang noo. Dumaing siya kahit pamahina lang yun. Dahan-dahanin mo lang. Kaunti lang yung hiniwa ko. Masayang kumain si Erica. Panaka-naka ang sulyap niya sa lalaki. Gusto niya itong kausapin pero nahihiya siya. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Francis, inangat ng lalaki ang kumot at pinisil-pisil ang kanyang binti. Ano yun? Pasensya na ha. Kumunot ang noo nito. Para saan yung paghingi mo ng depensa? Binawi ni Erica ang binti at hinigit ang braso ng lalaki upang tumabito sa kanya. Kasi, siguro hindi ka pa handa. Siguro wala to sa balak mo. Laking gulat niya noong magbiro ang lalaki. So, inaamin mo na rin ba sa wakas na ako ang ama niyan? Ha? Natigilan si Erica. Kasi wala naman kasi akong ibang nasipingan. Ikaw lang. Seryosong tumango si Francis kahit pa baka sa mukha nito ang kagustuhang ngumiti. I know. Sa totoo niyan, I feel honored. Bakit nga ba ako, Erica? Bakit ba akong pinili mo? Halos mapahilamos siya ng palad sa mukha. Pakiramdam ni Erica, sinet up niyang sarili at kailangan niyang sagutin ng maayos ang binata. Di ko alam. Siguro kasi kakaiba ka. Nung una tayong magkita, pakiramdam ko ang layo-layo ng agwat natin na baka yun lang ang pagkakataon na makatabi ko ang isang lalaki na gaya mo. Tumungo siya at pinagsiklop o pinagsaklop ang mga kamay. Ang totoo niyan, for experience lang sana yun eh. Akala ko nga tatanda na akong dalaga kaya humihingi ako ng tawad kasi nagbunga ang lahat. Lasing pa naman to nun, talagang hindi to tatanggi. Nakapanood na si Erica ng mga palabas dati kung saan nilalasing ang mga bidang lalaki ng mga kontrabidang babae. Napangwi siya sa sarili. Buti sabi ni Ate Ann, walang girlfriend si Francis. Hinaplos ni Francis ang kanyang ulo at pinahiga siya nito. Tama na yung mangga, go sleep. Masyado na rin gabi. Bukas na tayo mag-usap muli. May sasabihin ako sa yung importante. Paano kung sasabihin niya na kukunin niya ng mga anak namin? Humigpit ang hawak ni Erica sa braso nito. Hindi na siya umimik at natulog nang may iniindang pag-alala sa dibdib. Nagising si Erica ng madaling araw dahil sa matinding sakit sa kanyang tiyan. Panakanak ang kirot na para bang kidlat kung dumaan. Aray! Eri, ano nangyayari? Binabangungot ka ba? Naalimpungatan si Francis sa kanyang sigaw. Francis, naninigas yung tiyan ko. Namilog ang mga mata nito. Dali-dali siyang kinarga ng lalaki at umalis ng silid. Ate Ann, pambubulabog nito sa iba. Ate Ann, gising! Uy, oo na, andito na oh. Bumababa na ng hagdan ng ginang. Honey, yung kotse, ihanda mo. Humigpit ang hawak ni Francis kay Erica. Hindi naman makapagsalita ang babae dahil sa halong takot at gulat. Francis, kinakabahan ako. Pag-amin niya sa dibdib ng lalaki. Bumuntong hininga to. Eri, tatagan mo ang loob mo. Hihintayin ka namin ni Ate Ann, okay? Sasamahan kita sa loob kung gusto mo. Sasagot na sana si Erica nung biglang magdilim ang kanyang paningin. Ang huli niyang narinig ay ang natatarantang sigaw ni Francis. Pinangunahan ni Francis ang pagproseso ng mga papel ni Erica. Ito man ang mga anak, grabe din ang kaba at takot niya para sa kalagayan ng kanyang mag-ina. Hindi niya maiwasang magsisi. Dapat pala ay inaya niya na ito ng kasal kagabi. Dapat ay hindi na siya nagpadala sa pangamba na baka hindi siya nito gusto. Paano kapag may komplikasyong nangyari sa'yo? Hindi ko malang nasabi sa'yo na mahal kita. Bulong niya na siyang narinig naman ni Ate Ann. Francis, imbis na ganyan ang iniisip mo, dapat ay nagdadasal ka. Malakas na babae itong iniibig mo. Dapat pantayan mo rin kung gaano siya katapang. Nakaramdam siya ng pagkailang. Tama ang kanyang ate. Inayos niya ang pagkakaupo. Alam mo, bilib ako kay Erica. Komento nito. Aminin na nating mapera ka. Pero mas pinili niyang buhay ng mga bata ng mag-isa. Kung hindi ka pa sumunod sa galaw niya, hindi mo pa malalaman. Kung magdidesisyon man si Erica na manatili sa tabi mo,
Yun ay dahil mahal ka niya, brother. Paniwalaan mo yun. Sunod-sunod ang naging pagtango niya dahil sa narinig. Tama. Ngayon ko dapat ipakita ang pagiging matibay ko. Magiging ama na ako. Anya sa kawalan. Ate, mukhang ikaw naman ang magnininang sa kambal namin ni Erica. Paano ba yan? Humismid ang babae. Pabirutong umirap. Bago ka magyabang, ayain mo muna ng kasal yun. I like her so much, Francis. Don't pass this up. Susuyuin ko hanggang sa manlambot, ate. Tumayo siya at nagpasyang samahan sa loob ng operating room si Erica. Hindi ako mapalagay. Gusto ko siyang makita. Pakitanong sa misis ko kung ayos lang ba. Pakikisuyo niya sa nurse. Pumasok ang tauhan at maya-maya pa'y lumabas. Pumayag po si ma'am, pero sabi niya, hindi niyo raw po siya misis. Kumintab ang mga mata ng babaeng nurse. May tawa sa ekspresyon nito. Aayusan po muna kita bago kayo makapasok. Natatawang tumango si Francis. Kung nakuha pa nitong magmaldita, mukhang ayos lang to. Tuk si Erica talaga. Nang lumabas sa ospital si Erica, mabusisi siyang inalagaan ng pamilya ni Francis habang nasa trabaho to. Hindi maiwan ang lalaking opisina, lalo pat biglaan ang kanyang panganak. Hindi to nakapaglib ka agad. Erica, magsabi ka kung may papakuha ka, okay? Don't be shy. Ang ate ni Francis ang nanguna sa pag-aalaga sa kambal nila. Namamangha ito sa magkamukha ng mga supling. Alam mo, Eri, matagal ko ring pinangarap na magkaroon ng kambal. Hindi ko lang inakala na kay Francis magkakatotoong hiling ko. Pagod na nahiga si Erica sa kama at kalmadong pinanood ang mga anak. Sa totoo lang, ate, natakot ako nung malaman kong dalawa sila. Halos hindi ako makatulog kaaisip ng iba't ibang senaryo sa utak ko. Buti na nga lang ligtas sila. Bahagyang natawa ang ginang. Well, kahit si Francis naman, problemado rin. Kahit na madalas tahimik yun at mapagmasid lang, kitang-kita ko kung paano manginig ang kamay niya nung kargahin niya ang kambal. Ang liliit nila, no? Opo. Huminga ng malalim si Erica. Mapapalaki ko kaya sila ng maayos? Natigilan si Annie. Tumayo ito at tumabi sa kanya. Kasama mo si Francis. Akala mo ba talaga iiwan ka nun? Ngayon pa ba na sinilang mo ang dalawang anghel ng buhay niya? Umiling si Erica. Hindi naman kasi sadyang pagkakabuntis ko sa kambal, ate. Sa totoo niyan, nahihiya ako. Pakiramdam ko na agrabyado ko si Francis. Bumukas ang pinto ng silid. Nahigit ni Erica ang paghinga nung makitang dumungaw ang mukha ni Francis mula sa labas. Tama ba yung dinig ko, Erica? Sinong naagrabyado mo, ha? Pagak na humalakhak si Ann. Nag-ambay itong alis. O siya, iiwan ko na muna kayong magkapamilya dito, ha? Mukhang kailangan yung mag-usap ng masinsinan. Ibinuo ni Erica ang sarili sa higaan. Halos hindi matingnan si Francis sa mga mata nang makaalis ang ginang. Ano? Totoo naman, di ba? Lasing na lasing ka nun. Wala kang malay sa mga nangyayari. Hindi ka makatanggi sa akin kaya may nangyari sa ating dalawa. Nag-iba ang seryoso sanang ekspresyon ni Francis. Unti-unti itong nagpakita ng ngiti. Oh, sweetheart, mali ka ng akala. Malumanay na sabi nito. Erica, kung may nang agrabyado man sa atin dito, ako yun. Dapat nung una pa lang ay hindi na sana kita hinayaang umalis agad. Sana kinausap kita. Sa halip, lumobo ang tiyan mo nang wala akong alam. Kung di ka pa napilitang mag-tutor sa pamangkin ko, hindi ko malalaman na nagdadalang tao ka na pala. Anak ko sila. Responsibilidad ko sila. Lalo naman ikaw. Iniangat ni Francis ang kanyang muka. Hinaplos ng mainit itong palad ang kanyang pisngi. Let me explain, ha? Kung totoo ngang sobra akong lasing nung gabing yun, walang mangyayari sa ating dalawa dahil paniguradong tulog ako kaagad. Eri, nakainom lang ako noon. Naaalala ko pa ang lahat. I know I was your first. Labis akong natuwa nung malaman ko yun. Kaya please,
Huwag mong pag-isipan ng mali ang pinagsaluhan natin. Nandito ka, nandito ako, at meron na tayong 2 anak. Don't live in the past, darling. Natigilan si Erica. Hindi niya mautusan ang mukha na huwag mamula ng husto. Nagiinit maging ang batok niya. Ibig sabihin, gusto mo rin ako doon? Hinapit siya ni Francis at niyakap. Ang totoo niyan, Eri, sinadya ko magpaiwan para sana makausap ka. Kaso pinangunahan ako ng kaba. Nung bigla mo akong niyakap, nagpadala na lang din ako. Tinampal niya ang braso ng lalaki. Hindi yakap yun, no? Inalalayan lang kita nun. Bumungis-ngis lamang si Francis. Hanggang ngayon nahihiya ka pa rin sa akin. Hindi naman. Bakit naman ako mahihiya sa'yo eh? Halos nakita mo na sa akin lahat. Pati nga yata laman loob ko. Naroon kasing lalaki ng mga anak siya. Ano, hindi ka naman nandidiri, di ba? Mandidiri saan? Ano? Nakita mo na ako lahat-lahat. Siguro nga wasak na ako sa pang-ibabae. Ang pangit ko na siguro, Francis. Humigpit ang yakap ng lalaki sa kanya. Ano ba yung bibig mo? Ito talaga, Eri. Galing ka sa panganganak. Ang kailangan mo magpagaling. Hindi yung nag-iisip ka ng kung ano-ano. Hinalikan ni Francis ang kanyang leeg. Kapag gumaling ka na, ipaparamdam ko sa'yo na walang nagbago. Desididong tumango si Erica. Okay, pangako mo yan ha. Oo naman. Ang totoo niyan, may isa pang paraan para masiguro mong di ako nagsisinungaling. Lumayo saglit si Francis upang dukutin ang isang maliit na kahon sa bulsa. Mag-isang buwan ko na tong daladal sa bulsa ko. Hindi ko lang talaga alam kung paano bibigay sa'yo, lalo pat kabuwanan mo na. Eri, pwede ba akong mag-aya ngayon? Nabuo ang katahimikan sa paligid. Yumuko ang lalaki at pinigilan ng sarili na tumingin kay Erica. Natatakot siya na baka tumanggi to. Nakarinig siya ng pagsinghot. Tumulo ang mainit at masaganang luha sa kanyang kamay. Napaangat siya ng tingin. Teka, ba't ka umiiyak? Masama ang malungkot para sa kapapanganak lang. Natatarantang paalala ni Francis sa sarili. Ang gara kasi nitong singsing, Francis. Bumubukad ka ng isang malaking ngiti sa bibig ni Erica. Magkakasya kaya yun sa daliri ko? Nakahinga siya ng maluwag. Lumulobo ang kanyang dibdib. Hindi alam kung saan ilalagay ang labis-labis na tuwang nararamdaman. Oo naman, sinukat ko yan habang tulog ka. Humalakhak ang babae. Napangiti si Francis. Nagustuhan mo ba? Sobra. Pumuga ng hangin si Erica at inihilig ang sarili sa balikat ng lalaki. Simula nung dumating ka sa buhay ko, ang daming magagandang bagay ang naranasan ko. Tumango si Francis matapos mailagay ang singsing. Sinipat niya ang mga supling na tulog sa kama at madamdaming inusal. Sisikapin ko na pasahin ka araw-araw, Eri. Sa hirap at ginhawa, aalalayan kita. Pumalatak si Erica matapos pakalmahin ang sarili. Ngumisi siya sa lalaki. Paano ba yan? Sa susunod tayo naman ang magpapaparty para sa mga bata. Nariyan ang magiging kasal natin. Ang binyag nila, birthday nila, anniversary natin. Biro ni Francis. Hindi kaya magulantang ang mga katrabaho mo nun sa restaurant? Oras na doon tayo mag-celebrate? Hay nako, buti nga't sa pagbalik ko ron, hindi na ako sasayaw para sa mga magbe-birthday na customer. Ikaw naman ang sasayawan ng lahat, Eri. Pilyong ani ni Francis. Pero pwede bang sayawan mo ako kapag tayong dalawa lang? Sa totoo lang, gustong-gusto ko yung paggiling mo eh. Kahit walang okasyon, para naman pakiramdam ko gabi-gabi birthday ko. Nangaasar na umiling si Erica. Ubos biyaya ka naman, Francis Barzon. Gabi-gabi? Basta ba galing sa magiging Mrs. Barzon ko, lagi ko nga hanap-hanapin. Tugon ito. Halos maghugis puso ang itim na mga mata ni Erica habang nakatitig sa kanyang magiging mister. Walang mapaglagyan ng kanyang kilig na nadarama. Hindi siya nahihiya dahil maging si Francis ay halos sundan ng kanyang bawat galaw. Alam ni Erica na baliw din sa kanya ang kanyang nobyo. Francis, nasabi ko na ba ngayong araw na mahal kita? Marahang umiling ang lalaki. Hindi pa. Ibulong mo ulit. Yung dahan-dahan. Sinunod ni Erica ang gusto nito at lumapit sa kanyang tenga. Mahal kita, Francis. Ginantihan siya ng isang mapusok na halik ng lalaki. Mahal din kita, Erica.
Nung una pa lang kitang makita, anito pabalik. Sana nga'y mabilis siyang gumaling upang malayan na niyang sabayan si Francis. Matulog ka na muna habang di pa nag-iingay ang dalawa. Pumikit si Erica at hinayaan ng lalaki na haplusin ang kanyang buhok. Hindi kalaunan ay bumagsak ang kamay ni Francis. Nakatulog ang lalaki. Inabot niya ang kamay nito at pinagsiklop ang kanilang mga palad. Taimtim siyang nagpapasalamat dahil ginabayan siya ng Diyos tungo sa bisig ng tamang lalaki na para sa kanya. Bukod sa maayos na kalusugan at proteksyon para kay Francis at sa kanilang mag-iina, wala na siyang maghihilang pang iba. Itong buhay ni Erica, kumpleto na sa wakas.